Ang hinahangaang atletang ito ay ilang beses nang nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-uwi ng 2 gintong medalya mula sa Southeast Asian Games. Gayunpaman ang kanyang buhay ay maagang natapos nang dahil sa matagal ng kinikimkim na galit at inggit ng kanyang dating naging karibal. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Nitong January 7, 2025, araw ng Martes, nabulabog ang buong sports community nang ang kilalang SEA Games 2-time gold medalist ay natagpo ang patay sa bahay ng kanyang kaibigan sa Calapan Oriental, Mindoro. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pananaksak habang natutulog ng isang hindi pa natutukoy na salarin. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang pumatay sa biktima ay isang taong matagal niya na palang kakilala. Ating alamin kung ano nga ba ang naging buhay ni Mervin Guarte at kung ano ang naging motibo ng suspect para magawa niya ang karumal-dumal na krimen. Si Mervin Maligo Guarte ay ipinanganak noong August 3, 1992 sa Calapan Oriental, Mindoro. Mula pagkabata, nagpakita na ito ng hilig at talento sa sports, kaya maaga itong sumali sa mga ganong aktibidad kahit sa murang edad niya pa lamang. Naging malaking tulong ang suporta ng kanyang pamilya sa paghahasa ng kanyang kakayanan at sa pamamagitan ng pagsabay niya sa pag-aaral at pag-iensayo, nagawa nitong makakuha ng oportunidad para sumali sa mas malalaki pang kompetisyon. Nang tumapak siya ng high school, kinuha ito para mag-compete sa city meet bilang isang runner. Gamit ang kanyang ilang taong pagsasanay, nagawa niyang malampasan ang kanyang mga katunggali hanggang sa ito ay umabot pa ng provincial meet. Ang pinakaunang national competition na sinalihan ni Mervin ay ang 2008 palarong pambansa na ginanap noon sa Palawan. At isa pa lamang siya noong second year high school student. Sa preliminaries, nagawa niyang mahigitan ang 1997 record para sa 800 meters na may oras lamang na 1 minute and 55 seconds. Gayunpaman, hindi niya nagawang makakuha ng gintong medalya ng panahong iyon. Sa kabila nito, dahil sa kanyang angking galing at talento, nakuha niya naman ang atensyon ng Philippine Sports Commission. Nang siya ay tumapak sa kolehiyo, nag-aral ito sa San Sebastian College, Recoletos, kung saan naging representative ito ng National Collegiate Athletic Association para sa mga kompetisyon. Kalauna, naging madalas na rin ang pagsali ni Mervin sa Southeast Asian Games, kung saan sa 800 meter sprint, nagawa niyang manalo ng silver medals noong taong 2011, 2013 at 2015. Samantala, para sa kategoryang 1500 meters naman, nanalo rin siya ng silver medals noong 2011 at 2015 at bronze medal noong taong 2017. Di tumagal, in-encourage naman ito ng Philippine Obstacle Sports Federation na lumipat sa obstacle course racing nang nakitaan nila ito ng potensyal sa ganoong larangan. Hindi nga sila nagkamali dahil noong taong 2019, nanalo ito ng gold medal sa 5-kilometer race at isa pa noong taong 2023 sa ginanap naman na SEA Games sa Cambodia. Bukod sa sports, naging bahagi rin ng Philippine Air Force si Mervin noong 2015 kung saan isa itong non-commissioned officer or airman first class na naistasyon sa Basilio Fernando Air Base. Sa mga panahong iyon, nagkaroon ito ng asawa at 2 mga anak. Kung iyong titingnan, may maayos at tahimik na sana itong buhay nang may naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Gayunpaman noong January 7, 2025, isang trahedya ang hindi inaasahan ni numan na mangyayari. Nang araw ng Lunes, nagpasya si Mervin na pumunta sa barangay Camilmil upang bisitahin sana ang tiyuhin nito na nagpaaral sa kanya. Iyon rin ang parehong lugar kung saan siya nag-aral ng high school, kaya marami rin siyang kaibigan doon. Kalaunan habang nasa lugar, bumisita rin siya sa isang konsehal ng barangay kung saan inimbitahan siya nitong makipag-inuman sa kanilang bahay. Sa sumunod na mga oras, masaya pa sila nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa kanilang buhay na umabot hanggang alas 3 na madaling araw. Nang medyo nalasing na ang lahat, hindi na umuwi pa si Mervin at nagpasya na lamang itong magpalipas ng gabi sa bahay ng konsehal. Mahimbing na itong natutulog sa sala. Nang mga bandang alas 4:30 ng madaling araw, may bigla na lang pumasok na hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng tahanan at dumiretso ito sa kinaroroonan ng atleta. Nang walang pag-aatubili, humugot ito ng isang kutsilyo at sinaksak ang walang kalaban-laban na si Mervin. Nang naramdaman nito ang kutsilyo sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, mabilis naman ito nagising
pero doon na rin tumakas kaagad ang salarin. Ayon pa sa mga nakasaksi, tumakbo daw ito papalayo sa isang maliit na eskanita malapit lang din sa bahay. Nang puntong iyon, ang naghihingalong si Mervin ay nagawa pang tumawag ng tulong at nadala naman nila ito kaagad sa hospital. Ang unang pinagdalhan ditong hospital ay maliit lamang, kaya sinuggest nilang ilipat ito sa mas malaking hospital sa Mindoro Medical Center. Yun nga lang, sa kabila ng pagsubok ng mga doktor na iligtas ang kanyang buhay, bumigay rin kalaunan ang kanyang katawan dahil sa lalim ng natamo nitong sugat. Namatay si Guarte sa edad lamang na 32 years old. Kinabukasan, agad naman nagsimula ang mga otoridad ng investigasyon kung saan mabilis naman sila nagkaroon ng person of interest. Sa loob ng bahay, na-recover nila ang putol na blade ng kutsilyo na may bahid pa ng dugo ng biktima. Subalit ang pinaka-handle nito ay hindi na nila natagpuan sa crime scene. Hinala nila iyon ang murder weapon na ginamit ng suspect para isagawa ang krimen. Sa isang CCTV footage, makikita rin ang isang lalaking ito na dumaan sa kalye na malapit sa bahay na tinutulugan ni na Mervin, banda rin sa oras bago nangyari ang krimen. At pagkalipas pa ng ilang minuto, makikita mo ang parehong lalaking naglalakad ng kalmado papalayo sa parehong daanan. Samantala sa bahay naman kung saan nangyari ang pananaksak, wala namang nakitang forced entry ang mga otoridad dahil ayon sa konsehal, hindi daw talaga sila naglalak ng pinto. May mga pamangkin daw kasi siyang umuwi ng madaling araw galing sa trabaho, kaya gawa nun, kahit pa sila ay nagsasara ng pinto minsan, nakaiwan pa rin itong hindi nakalock. Dito Magal, isa sa mga saksing nakausap ng mga otoridad ay tinukoy naman ang salarin bilang ang 31 years old na tricycle driver na nagngangalang Dionisio Calooy o mas kilala sa Palayaw na Uni. Nakatira lamang daw ito malapit sa bahay kung saan ginanap ang krimen at ang lumalabas pa sa kanilang investigasyon, matagal na palang magkakilala ang dalawa. Sa katunayan, halos sabay lang daw lumaki sina Dionisio at Mervin at madalas pa nga silang naging magkakompetensya sa mga palaro nang sila ay nasa high school. At mula noon, nagkaroon na ng natural rivalry ang dalawa. Nang bata pa sila, nauso daw ang boxing sa kanilang lugar at madalas na nagkakalaban sa ring ang dalawa. Pero yun nga lang, palaging natatalo ang suspect sa biktima. Kahit sa mga simpleng laro kagaya ng basketball, ganoon din ang resulta. Ang isang motibo pang tinitingnan ng mga otoridad ay ang pagsiselos. Ayon kay Lieutenant Colonel Roden Fulache, iniisip daw ng suspect na ang kanyang ka-live-in at si Marvin Guarte ay may itinatagong relasyon. Subalit ayon naman sa kinakasama ni Mervin, hindi di umano ito totoo dahil isang mabuting tao ang kanyang mister. 13 taon na silang nagsasama at may plano pa nga sana silang magpakasal sa susunod na taon. Ang alam lang daw nila, matagal na itong may kinikimkim na galit at inggit sa biktima. Ayon naman sa iba pang saksi, hindi naman daw kasama sa inuman ng magkakaibigan ang salarin. Gayunpaman, hinintay talaga nitong matapos ang pag-iinom sa bahay ng konsehal para lamang magkaroon ng pagkakataon na maisagawa ang krimen. Sa kasalukuyan, hinahanap pa rin ng mga otoridad ang suspect at napuntahan na rin nila ang mga kamag-anak nito. Yun nga lang, hindi pa rin siya nahuhuli ng mga pulisya hanggang sa ngayon. Para naman sa naiwang pamilya ni Mervin, labis silang nasaktan at nagdadalamhati dahil sa biglaan niyang pagkawala. Mensahe pa nga ng kapatid niyang si Marina, hindi daw niya alam kung paano iyon nagawa ng suspect sa kanyang kapatid at kung ano ang kanyang dahilan. Isa di umano itong traidor at hindi marunong lumaban ng patas. Ang hiling lang nila, sana ang ginawa daw nito kay Marvin ay bumalik din sa kanya. Samantala, ikinagulat naman ng sports community ang trahedyang sinapit ng 2-time SEA Games gold medalist. Sa isang Instagram post ng Olympia na si EJ Obiena, nalulungkot daw siyang malaman ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang kapwa-atleta at kaibigan. Ipinapaabot din niya ang kanyang pakikiramay sa pamilya Guarte. Kinilala din ng Philippine Air Force ang disiplina, dedikasyon at commitment ni Marvin sa pagiging isang serviceman at atleta. Nagdala di umano ito ng malaking karangalan sa ating bansa at sa Philippine Air Force sa pagsali nito sa international at national competitions. Sisiguraduhin din daw nilang magbibigay sila ng tulong at pagsuporta sa naiwan nitong pamilya. Sa ngayon, sinampahan na ng kasong murder ang suspect at pinag-iigting na rin ng mga otoridad ang paghahanap rito. Nangako rin sila sa pamilya Guarte na hindi sila hihinto hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang biktima. Noong January 13, 2024, araw ng Lunes, hinatid na sa huling hantungan ang mga labi ni Mervin at ito ay dinaluhan ng kanyang pamilya, malalapit na kaibigan at mga kasama sa Air Force.
Si Mervin Guarte ay hindi lamang isang magaling na atleta at marangal na serviceman, ito ay isang mabuting anak, ama at asawa. Marami pa sana itong gustong itulong sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina, at may lawan pa sana ito para muling i-represent ang ating bansa sa darating na buwan ng Pebrero. Subalit dahil sa inggit ng isang makasariling tao, nawala ang kanyang mga pinaghirapan. Ang pagkukumpara sa buhay natin sa buhay ng iba ay hindi talaga magandang bagay. Kasi minsan, sa halip na makaramdam tayo ng saya para sa narating nila, napupuno tayo ng inggit at galit dahil naiisip nating hindi patas ang buhay, na sila ay mas pinagpala kumpara sa atin. Ito mismo ang pakiramdam na hinayaan ni Dionisio Calooy na pumuno sa kanyang puso. At ngayon, nagawa man niyang tanggalin sa kanyang landas ang taong itinuturing niyang matagal ng karibal, siya pa din naman ang magdudusa sa huli dahil siguradong pagbabayaran niya ang konsekwensya ng kanyang mga desisyon sa loob ng bilangguan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.